Hello, good evening. Magandang gabi sa lahat. This is Justin, Talk Global News. This is a geopolitical uh, channel, but this is connected with Justin Talk News PH. Justin Talk News PH. This is Justin Talk Global News. And for tonight, bago ang lahat, I just want to request na sana, I hope na you will like, share, and subscribe this channel. Kindly share it to your friends para naman they will also be informed with what's happening in the world today. This evening we'll be talking about the last, I don't know if this is a first speech ni Donald Trump, but this is the first long interview ni Donald Trump, President Donald Trump, before he will be inaugurated on January 20. Actually, it was held doon sa mansion niya sa Mar-a-Lago sa Florida. So we will be commenting or reacting to some mga sinasabi niya doon sa interview na yon, and some topics or some discussions na minention niya at have geopolitical implications. Ang una nating i-discuss this is with regards to the hostages, mga Israeli hostages, foreign hostages, actually may mga American hostages of the Hamas during the October 7 raid that they have done in the northern part of Israel, near the Gaza Strip. So President Trump actually inappoint ito si Steve na magiging mediator or negotiator para mapakawalan, itong mga hostages na still in the hands of the Hamas. At hindi naman dinetalye, siyempre this is a negotiation, lahat naman dyan sekreto, and si President Trump, he trusted Steve daw dahil magaling na negotiator. There's a lot of negotiator na magaling pa, pero this guy is doing his job very well, and he is appreciating Steve for what he's done. But sabi niya, if up to the 20 walang mangyari, walang hostage na ma-release, o wala talagang gagawin ang Hamas, hell will break loose in the Middle East. Yun ang trip niya, na parang tinatawanan lang ng Hamas yan na nalaman nila. Matagal na silang binumba raw. Ano pa bang expectation na gagawin daw ng Israel sa kanila? But I don't know kung anong gagawin ni President Trump. And there are a lot of people are saying, lalo na yun dyan sa Middle East, are saying that these are pure rhetorics na lang para pagdating ng inauguration, something grand will be reported by President Trump. Pero I don't think so. They will be doing something para lang makuha itong mga remaining hostages, kasi marami daw napupunta kay President Trump at sasabi, mga pamilya na umiiyak daw yung iba, na siguro yung mga Americans na nahostage doon, na kahit na yung katawan na lang maibalik sa kanila, katawan ng ang anak nila na na-hostage. So something has to be done. Kailangan gagawa ng paraan si President Trump para ma-comply ang mga request ng mga citizens niya na nagrereklamo. So yun ang isang sinabi niya, na nag-usap na sila si
si Prime Minister Netanyahu about this problem, and he will make sure that by the 20 merong mangyayari, or hell will break loose in the Middle East. So yun ang threat ni President Trump, and he have all the capacity to do that. At kung mangyari man yan, maganda kung masave niya yung mga hostages doon sa Gaza. So ngayon, marami siyang comment doon sa with regards to Turkey, yung si Erdogan, okay naman daw ang relasyon nila. And he made mention also ang problema sa Ukraine. Marami daw mga false na fake na mga balita na dumating, kasi nung nakita doon niya sa mga footages, totoong footages from the military, na talagang may mga cities doon na flattened, walang nakatayong mga building. At lagi daw sinasabi sa balita na tinamaan ng isang 15-story building, then wala daw namatay, wala daw na-injured. Nakapagtataka, o ibig sabihin walang tao diyan nakatira. So estimate niya, marami talagang namatay na sundalo at marami mga civilians na namatay doon during the siege, the attack of the Russians. So ito daw, kung siya pa daw ang presidente, hindi daw mangyayari yan. Before that had happened, hindi daw mangyayari yan, magkaroon ng ganyang damage o gulo dyan sa Ukraine na yan. So sabi rin niya na totoo naman yung sinabi niya na marami rin mga Russians na mga bata pa ang nagbuhis ng buhay nila. Mga sundalo rin ng mga Russians. Siyempre, both sides talaga will suffer casualties if a war, if this war erupted in a very long time, almost 3 years na. So marami talagang casualty ang both sides niyan, pero mas grabe yung casualty ng Ukraine na natamo. Ngayon, sabi nga ni there's they mention also Zelensky na kung i-invite ba, meron nagtanong sa kanya ng question if is going to invite Volodymyr Zelensky's inauguration. Hindi naman siya nag-invite, but if he will come, he's welcome. Actually, nakita na rin sila doon sa France, and actually mga around 70 prime ministers ng president na-meet na niya doon sa France nung pagpunta niya before nga last year. At nakausap niya si Prince William. Mahanga pa nga siya sa mga actuations ni Prince William. Is a very remarkable individual, amazing individual, sabi ni President Trump. And balik tayo sa Ukraine, sabi niya yung pagpaputok ng Shadow launcher naman to, this is comparable with Typhoon missile launcher. Ito naman Shadow, Tomahawk din ang ginamit. It runs around 200 miles from Ukraine to a certain place inside Russia, a village. Nandoon yung ammunition dump ng mga Russians, but luckily hindi ngayon natamaan. At ang ginawa ng Russia, kumante. Merong parang industrial area na gumagawa ng mga weapons ang Ukraine, yun ang ginantihan ng Russia. Talagang winarak nila yun, yung industrial complex na yun. So sabi ni President Trump, kung naging presidente pa siya noon, hindi pa si Biden, talagang hindi mangyari yung gera na yan kasi pipigilan niya. So makikita natin na talagang ayaw ni President Trump ng gulo, ayaw niya ng conflict, ayaw niya ng gera. So itong mga ginagawa nila ni PBBM during the Biden administration, taliwas sa mangyayari na gagawin ni President Trump. So yung mga balak ninyo, administration, lalo na si Rizal Antiveros, sino pa ba yung mga anti-China dyan,
hindi mangyayari. PBBM, it will never happen na mangyayari yan. Ngayon, another topic naman ay itong sa Israel na yun ang sabi niya na talagang tuluyan talaga niyang mga Hamas kung mangyaring hindi maibalik yung mga hostages. Siguro meron din yan, kung pagbalik ng mga hostages meron yang kapalit, and we don't know kung anong kapalit. Baka naman most of the time kasi yung mga teroristang nahuhuli, yung mga Hamas din, pinapalitan yun. Baka lahat na Hamas siguro na nahuli ng mga Israeli na nasa under the custody of the Israeli army or Israeli government will be traded. Iti-trade off yan doon sa mga hostages. So malamang 1:20 siguro yan, isang hostage, 20 na terorista, kung ilan man ang terorista na nandyan sa jail ng Israel, yun ang iti-trade. Plus, hihingi pa ng pera yan, sigurado yan. So ganyan ang style ng negotiation dyan para ma-release lang ang mga hostages. Then eventually there will be a ceasefire. Magkaroon ng ceasefire yan, sigurado. Yan ang isa sa mga demand ng Hamas. I'm sure na ganyan naman lagi ang ginagawa mga Palestino. Diba? You remember a lot of times na nagkahulihan ng mga Palestino, nakakahuli rin sila ng sundalo. May isang sundalo nga na pinalitan yata ng around 50 na terrorist. Kaya yung isa sa leader diyan ngayon, yung leader ng Hamas ngayon, dating hostage yan. Dati siyang terorista na nahuli. Ngayon, dahil may isang sundalo na nahuli rin ng Hamas, yun ang tinitrade off nila. So nakawala itong ngayon, Hamas leader na ngayon, na yun ang nagsimula dyan, nag-organize dyan sa Hamas, nag-organize para pasukin ng Israel noong October 7. So ganyan ang discussions. So ngayon, another topic naman with regards to Panama. Alam niyo itong Panama kasi, actually ang Panama Canal, 82 kilometers canal yan around 50 miles ang haba niyan from the Pacific to the Atlantic coast ng Panama. Kasi itong Panama naman, dati hindi naman yan country. This is not an independent country dati. Actually part yan ng Colombia. Ang may-ari niyan ay Colombia. Ngayon, merong isang French company. Actually, this is a company that successfully gumawa ng kanal, yung Suez Canal sa Middle East. Sa Egypt ba yun? Suez Canal. Kaya nga, naging marvel yun. They were very successful na nagiging maiksi na lang ang biyahe. If you're going to from Europe going to Asia, instead of iikot ka pa sa Cape doon sa South Africa, hindi na, dito ka nadadaan sa Middle East, sa Suez Canal. Kaya naging napakalaking tulong niya sa business ng Europe during that time. Kaya umunlad ang maraming countries dahil dyan sa Suez Canal na yan, especially mga European countries, kasi they have continuous trade with India, with the Asian countries. They open up a passageway going to Australia and New Zealand, including dito sa Asia, part of Asia. A lot of countries of Asia benefited from that trade. So itong company na ito, sila rin ang nagbalak noon, mga 1871, I think 1871. So
16th century. Doon sila nagbalak na gagawin din nilang very successful feat that they did in the Suez Canal dito sa Panama, at that time under pa sa Colombia. So siyempre humingi siya ng mga investors because this is a French company, marami nag-i-invest sa kanya because this is a magnificent plano na gagawin. Pero napakalaki ng balaki dahil napakataas, around 170 meters o 110 meters from the sea level up to the highest point ng Panama ang huhukayin nila. So ilang tonelada, hundreds of tons of gaano kalalim, tons of earth ang kanilang huhukayin para lang gumawa ng butas diyan sa bundok na mag-connect ng dalawang oceans, the Atlantic and the Pacific Ocean. But another company, hindi yan umubra. Hindi, kasi during that time grabe ang malaria diyan sa lugar na yan. Hindi pa gaanong advance ang medicine noon with regards to the control of malaria, treatment ng malaria. Kasi bundok yan gubat. So maraming mga workers ang namatay, around 5 to 6,000 workers ang namatay sa malaria dyan, sa sakit. So eventually by 1889 natigil yung trabaho. So it was a failure from 1871 to I think 1879 o 1889 natigil yun. So na-shield yung project na yun. But maraming mga politicians sa US na talagang nagpaplano na dapat talaga buksan yan para ma-shorten nga yun, ma-shorten yung biyahe. Kung ikot pa sila sa South America papuntang Pacific, kasi yung mga European noon, di ba, mahilig din sila mag-navigate, diyan sila dumadaan papuntang sa baba ng Argentina, doon sila umiikot, malayo ang biyahe. It will take a longer time for them. It entails a lot of time na para lang magpadala ng mga goods from Europe or from the US to Asia or to any part of the world. So talagang gusto nilang itutuloy, lalo na yung mga yung Prince Company. There was another Prince Company na pumasok dyan, pero hindi na yung gumawa ng Suez Canal, iba ito, ibang kumpanya. I think they entered into another contract with the Colombian government. Yan 1889, 1889 sila pumasok dyan. Eventually meron silang very good plan. Ang gagawin nila, gagawa muna sila ng artificial lake. Kasi ang gusto nila mangyari, hindi nila hukayin ng to the level of the ocean. Maghukay lang sila ng siguro ilang meters, o I think 50 or 60 meters para maalis lang yung tuktok ng bundok. Then ang gagawin nila, gagawa sila ng lake, din gagawa sila ng mga locks para maipon yung tubig doon sa isang lake na yon, o sa isang lugar na yon ng kanal. So nakalock yung tubig para hindi makapasok, makalabas. So unti-unti nilang, so kung nandoon na yung vessel, nandoon na yung barko sa loob ng lagoon na yon or yung kanal na yon, unti-unti nilang dagdagan ng tubig. So aangat yung barko, yung tubig, hanggang malilibel na doon sa susunod na level, parang hagdanan style, pero water ang ginagamit. So they need a lot of water to do that. So ang ginagawa nila ay naghukay ng napakalaking lake
I think this is one of the biggest lake in the world na ginawa ng marvels of engineering ngayon kung paano ginawa. So, lahat ng tubig na galing sa isang river, doon ang bagsak. So, pagkatapos noon, it will be transmitted into the canal. So, yan ang proseso. Parang ginagawang hagdanan. Then, process na yan hanggang makatawid sa kabila. But, the problem is, hindi nagkaroon nahirapan sila sa financing, sa mag-i-invest para doon. So, ang nangyari, hindi na push through yung project. So, nasi-shield na naman ng isang French company din. So, hindi natuloy. But the plan, maganda sana. Pero it will take a lot of money to do that. At siyempre, dahil failure yung unang gumawa ng kanal, ng Suez Canal, hindi na nag-trust yung mga investors galing ng France at saka sa Europe. Hindi na sila nag-invest dahil nalugi na sila. Hindi na naibalik ang pera nila nung ibang mga nag-invest. So, nadi-discourage. So, financially, nahirapan sila. At by 1899, tinigil yung project. Hindi natuloy. So, ngayon, maraming lobby dito sa mga businessman dito sa part ng Colombia, ng government nila, and then sa Washington mismo, maraming naglalabi na this is a very good project. This will initiate an industrial revolution ng mga country, ng US at ang ibang countries sa Europe if matuloy itong paghukay ng Panama Canal. So, anong nangyari? Natupad yun during the time of Roosevelt. Roosevelt decided, okay, gagawin natin to, pipinas natin. Noon, ilang millions of dollars pa lang. But kung ngayon daw yun, i-translate mo to this modern day, ang cost ng project na yan is almost 3 trillion. Ganyan kabigat, ganyan hindi ang gastos na linabas ng US dyan sa panahon ni Roosevelt. Diyan nga nagsimula ang industrial revolution ng US. So, by that time also, marami na rin mga equipments. Meron na sila mga drill, may dynamite na para pasagin yung mga malaking bato. Then may mga shovel na mechanized. Marami na silang gamit. So, hindi ganong nahihirapan. But, the same process na ginawa nila, yung inadapt lang nila yung second French company na ganun din. May locks. Then, pasok ng tubig. Then, galing sa lake na yan, artificial lake, galing ng tubig. Hanggang ma-level off. Then, pababa, ganun din. Pabawas ng tubig hanggang makalusot na papuntang Atlantic Ocean yung mga ship. So, yun ang nangyari. Ngayon, nang pinapropose ni Roosevelt yun, nagtanong ang Colombia, paano kami kikita dyan? Paano ninyo kami bayaran? Nagbigay ng amount ang government, ang US. Then, merong monthly na parang rental. Ang nangyari, hindi pumayag yung Colombia. Hindi pumayag ang Colombia na ganyan. Yan ang, hindi na lang daw kung ganyan. Hindi sila papayag ng ganyan. Ang nangyari, nagkaroon, siguro this is initiated by the US itself, nagkaroon ng revolution dyan sa Panama. Nagkaroon ng in-host nila, gusto nila maging independent from Colombia. At nangyari yun. Sa tulong ng US sigurado yun. At nagiging independent sila. So, kasi kung hindi pa natuloy yung Panama Canal na yun, may kausap sila sa Nicaragua. Magkada sa Nicaragua, dahil medyo mababa ang huhukayin at mayroong river talaga na existing na, kukunti na lang ang hukay doon, kunting na pwede na makalusot ang mga barko. Pero ang problema, nasa southern part ang Nicaragua, medyo malayo ng konti compared dito sa Panama. Ngayon, ang nangyari,
Dahil siguro sa labi ng mga panaman yan, isa sa mga paraan nila, lumiwalay sila sa Colombia. Kaya nangyari, sila na ngayon ang may hawak ng Panama Canal dahil naging independent country na sila. So, tinuloy ngayon ng US yung project na yan. So, natuloy. Talagang nagawa yung Panama Canal. So, diyan nagsimula ang pagdami ng trade between US and European countries through that canal going to the Pacific Ocean. So, ganyan ang nangyari dyan. But, during that time, natapos yan 1914, so, nag-start na yung Industrial Revolution ng US. So, isa sa ang purpose talaga ng US dyan, yung mga fleet nila, yung mga naval fleet nila na makalusot dyan. Yan talaga ang purpose. They were not thinking na trade lang. Gusto nila na magamit nila all the time sa mga malalaki nilang barko going from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, which became true during the World War II. Dahil magkasabay yung gera. Mayroong gera sa Pacific Ocean, mayroon sa Atlantic with the Germans, and dito naman with the Japanese. So, kung magpadala sila ng barko, dadaan lang dyan sa Panama Canal na nagiging isa sa mga napaka-convenient na operate ng naval forces ng US dahil nga dyan sa canal na yan. So, ang nangyari, bakit umabot dito sa problema dito kay President Trump? Bakit sabi ni President Trump na bawiin niya yung kanal na yan? Dahil nga sa maraming bagay na nangyayari. Ngayon kasi itong Panama government naging greedy na rin sa katagalan dahil sa daming dumadaan na kasi nangyari niyan, ang may hawak ng US pa hanggang 1977. Kasi panay ang demand ng panaman yan na government sa mga tao na maibalik na sa kanila yung sovereignty ng kanal na yan sa kanilang bansa, sa kanilang government. So, yun ang demand nila. Paulit-ulit yan na sinasabi. Hanggang pagdating sa regime Jimmy Carter, pumayag ito si Jimmy Carter. Kaya si Jimmy Carter napakasikat sa Panama. Maraming nagpapasalamat sa kanya. Nung namatay pa nga ito si Jimmy Carter, nagpapadala kaagad yung presidente ng Panama ng sa kanya, condolences. Malaking pasalamat na bigay ni Jimmy Carter ang Panama Canal sa government, sa mga panaman yan. Pati yung pag-manage, pag-operate, lahat. Kasi dati yung US ang nag-manage niyan. Ngayon, nagkaroon ng problema. 1977, nagkaroon ng agreement. Agreement nila na maging fair yung parang toll gate. Ganon. Ang bayad ng pagpasok, paggamit. Isipin mo yung ngayon na so nakalagay yan doon sa agreement. Na ito dapat fair lahat, dapat ma-improve ninyo itong na to. Yung nakalagay doon, nakastipulate doon sa agreement with the government of the US through Jimmy Carter bago niya ibigay for $1 daw, sabi pa ni President Trump, giving the Panama Canal with $1 only. $1 lang ang binayad niya. So, ibig sabihin libre ang pagbigay niya diyan sa Panama Canal. So, ang nangyari, nakasipulate doon na kailangan walang foreign power na makinabang dyan, mga ganyang agreement na walang basis
I don't know kung na-state ba talaga kung base or foreign intervention o dyan sa Panama. Magiging neutral ang Panama. Yun ang ibig sabihin. Magiging neutral siya. So, kailangan yung it should favor kasi ang US nga ang gumawa, sila ang namuhunan. So, dapat bigyan ng consideration. First consideration yung mga US vessels. Ngayon, ang pinakareklamo ni President Trump, grabe daw yung toll dyan, ang binibigay na payment dyan sa mga dumadaan, ranging from $300,000 to $500,000. $500,000, $500,000, hindi $500,000, 500,000, 300,000. Ang isang tanker daw, I think it's more than 300,000. Ganyan kamahal. Kasi itong Panama Canal, yan nagbigay ng grabing taas ng GDP ng Panama. Yumaman ang mga tao diyan. Isipin mo ngayon ang existing GDP nila is around $87,000. Almost the same as Singapore. Singapore nasa 90. Di ba? They started from around 12, ganyan lang. 8 US dollars in one year. So yun ang kinikita ng mga tao, pero right now it's almost 87. At lahat ng kita ng Panama Canal napupunta sa government siyempre. At siguro ito ang sinishare ng government doon sa mga tao niya. So masagana ang pamumuhay ng mga Panamanian in the expense sa mga foreign vessel, lalo na yung mga US, kasi ang gumagamit ng kanal na yan mostly, almost 70% ay mga trade vessels ng US papunta ng Pacific, then from the Pacific going to the Atlantic. So yun ang nangyari. Yan ang reklamo ni President Trump. Bakit ganyan kataas? Bakit ganyan kataas ang sinisingil ninyo? Sobra na, exorbitant na yung singilan ninyo dyan sa mga fee na yun. I don't know kung anong term, passage fee or hindi naman toll gate. Ay, nakalimutan ko yung tamang term. So yun ang nangyari. Doon ang reklamo. Then another thing, ngayon itong Panamanian government, actually maraming reklamo Trump nung unang term niya. Bigay sila ng letter, ganyan, inform Panama na ganyan, Panama government na masyadong mataas yung singil ninyo. Pero sabi ng government, medyo mayabang na rin, yan ang singil namin sa amin ito parang ganun ang nangyari. Parang naging arrogante ang Panamanian government. Then kung balikan mo yung history rin ng Panama, after nung may isang presidente diyan, si Noriega. Alam naman natin kung si Noriega. Si Noriega is actually ng CIA. Siya ang during the Cold War, ginamit siya ng CIA against Russia, of course. Then later on, nagiging self-proclaimed president, naging dictator ng Panama. So nangyari nga, mayroong isang election na nangyari, mayroong grupo nagre-rebelde laban sa kanya, ayaw na sa pamumuno niya na diktador talaga ang style niya. So yung mga tao nagre-reklamo and they are rebelling against him. Gustong tanggalin siya sa posisyon. Pero nangyari, nahuli at in-execute lahat ito ni Noriega. So there was mga maraming balita na si Noriega rin na involved sa droga, sa trafficking of drugs, going towards the US. So talagang mainit ang dugo sa kanya ng US. Until one time in a checkpoint isang marine ng US Marines
ay na-checkpoint at napatay. So doon nagalit ang US. Alam mo naman US, pag ganyan nangyari sa mga tauhan niya, talagang kakampihan yan. Excuse me. So, what transpired? Galit ang US ngayon. At ang US took action. Napuno na dahil marami nagreklamo na dictatorial na nangyari sa Panama. So, ang ginawa, pumasok itong 27,000 na mga SEALs, mga special forces, mga marines, pumasok at nagkaroon ng bloody encounter with actually wala kasi silang armed forces kasi pinagbawalan sila ng US na magkaroon ng armed forces na bago binigay yung kanal isa sa mga agreement na hindi sila magkaroon ng armed forces. Karoon lang sila ng para mga pulis na they will maintain the internal security of Panama. So, yun ang nakalaban. May lumalaban din. Anong laban nila sa mga US military, mga SEAL saka Special Forces, Delta Forces? Hindi nila kakayanin yun. Kay mga short arms lang ang dala-dala nila, mga pistols, mga revolvers lang. So, natalo. Talagang nahuli si Noriega at dinala sa US. He stand trial sa US, then na-imprison. I think na matay siya sa prison, si Noriega. So, yun ang history. So, pagkatapos noon, yun na, wala ng military, mayroong mga pulis nga ang Panama. So, yun ang history diyan. Ngayon, yung masyadong mataas ang kanilang fee para doon sa passage ng mga vessel, lalo na yung mga US, lalo na yung mga Navy, pati Navy. Sinisingil nila matataas na fee para lang dumaan dyan sa Panama Canal na yan. So, yun ang kinagagalit ni Trump. At it added pa yung agreement. Kasi may isang island dyan, Pulon Island, na ginawang economic zone. Ang nag-develop ang mga Chinese. Ang Chinese, actually this is a private company na galing sa mainland China. But siyempre, kung galing ka ng mainland China, talagang sanction ka with the government, part ka ng gobyerno. Kaya hindi mo masabi na private company to, mga ganyan-ganyan. But kasama ka sa gobyerno. So your operation is being sanctioned by the government of China. So yun ang ayaw ni Donald Trump. Bakit doon sa agreement natin na walang papasok na foreign company, hindi naman daw military yung pinag-usapan. Sabi ni Donald Trump, how can you prove na hindi military? Then meron siyang another company nag-develop naman ng dalawang island na become a pier o port, yung sa Bilbao at saka yung Cristobal Islands. Doon may port din doon. Ito naman mga Hong Kong company ang nag-develop noon. So violation din yan sa agreement with Jimmy Carter. Nung nalaman nga daw ni Jimmy Carter niya, nung hindi pa namatay si Jimmy Carter, si President Jimmy Carter, sabi niya, hindi niya akalain na yan ang gagawin ng Panama sa kanila. So, ibig sabihin, naging greedy ang Panama. Gusto niya kumita pa. Ngayon, may ginawa pa yung Panamanian government na there was a time na kinulang daw ng tubig ang lake that provide water doon sa kanal. Kaya kunti lang kasi doon by schedule
by schedule. Kung hindi ka pwede basta-basta lang pumasok, naka-schedule ka, nakapila ka. Ngayon, nangyari, dahil yung iba, mga importanteng goods talaga, siguro nakakontrata yung mga goods na yan na i-deliver by that time. Kung hindi, malaki yung penalty nila. Kaya, through auction, ang fee, ino-auction. Kung yung slot mismo, kung makapasok ka dun sa kanal na yan, ino-auction. May panahon pa nga daw, umabot ng $6 million ang isang slot lang, isang barko, para lang makadaan doon. So, ganyan katindi ang ginawa ng Panama. So, talagang galit na galit si President Trump doon sa ginagawa nila. Na, kunwari, kulang ang tubig, so kukunti lang ang makapasok na mga vessel, mga barko, doon sa kanal na yon para tatawid sa kabila. Pero sa totoo lang, gusto nilang taasan pa ng bayad. So, ganyan ang nangyari. Hindi daw totoo. Kasi sabi ng mga Panaman, hindi naman kami kinakapos ng tubig. At saka yung dam na yan, laging puno naman yung lake na naging dam na. Actually, dam tsaka lake yan eh. Lake muna, tapos dam. Lagi naman puno ng tubig yan. Eh, paano mangyari na kinakapos yung kanal? So, video booking sila doon sa ginagawa nila ang gobyerno. Kaya yan ang isang reason na nagalit si President Trump. Ngayon, nung 2017, sumama pa sila sa Belt and Road Initiative ng China. Lalong nagagalit ng US. Ba't sumama ka dyan, BRI? Kaya nga, ang BRI daw, hindi gano'n naging successful dahil nga sa maraming complaint na hindi naging successful dyan. Ngayon, ang pangako ng China, ayun nga, yung Kulon na economic zone, kung sasama ka sa BRI, Belt and Road Initiative, gagawa kaming economic zone dyan sa Kulon. Kaya, nagiging ano yan, naging hub yun. Hub ng mga nag-i-export from China, nag-i-import yung hub na yun. Dahil tax-free yan eh, yung lugar na yan, yung sa Kulon Island. Yan, nandoon ang economic zone. Ang mga South American countries, dyan talaga sila umaasa for trade. Yung mga galing China, laging ibang lugar, dyan dinadala, doon din sila kumukuha ng mga goods para sa sarili ilang bansa. For instance, yung Brazil, yung Argentina, Peru, Chile, dyan kumukuha sa lugar na yan. Including Venezuela, yung mga Southern American, South American countries, diyan kumukuha, including the Caribbeans, diyan daw galing at ang Cuba. Ngayon, dito sa isang mga dahilan, dahil nga ito, sa Panama kasi maraming diyan, copper ore na mga minerals. Ngayon, ang China, nagmimina diyan. Nagmimina para dadalhin sa China. Binibenta ng Panama sa mga Chinese government yung copper ore. Lalong nagagalit yung Amerikano. Kami, kailangan namin copper ore. Hindi nyo yung binibenta sa amin. Doon yung sa China, siguro mas mahal ang bili ng China kaya doon. Kaya lalong nagalit si President Trump. Kaya ngayon sabi niya, there's a national security risks na nandyan ng China, nasa bakuran natin ng China, at sila nakikinabang dyan sa Panama Canal, kaya babawiin namin yan. Sabi niya, hindi naman daw siya gagamit ng puwersa, but we don't know. Sabi niya, more on tariffs lang. Siguro lulumpuhin nila sa tariff yung Panama para they will head out the coal kung ano man demand ni President Trump. But gusto talaga niyang kunin yan, ibalik sa US ang management ng Panama Canal. And I think with his actuations, ganyan siya kaseryo. So I think if hindi obra yung mga tariff, he will use force. He will use the military para makuha yan. Sigurado yan. Na iba na ang ano ni President Trump ngayon. Na iba ang
ang style niya. Parang gusto nila peace, pero with regards kung mayroong problema dito sa economy, sa trade, gagamit siya ng pwersa. So ito na yung nangyari sa Panama. At iba naman yung nangyari sa Greenland. Nung nakaraang linggo, nagpunta doon si Trump Jr. as a bisita lang siya. But nagipag-usap siya doon sa some members of the government of Greenland. Kasi ang Greenland under yan sa Denmark. They're an autonomous region ng Denmark. But umami naman ang Denmark na napabayaan nila ang security dyan. So walang military, wala lahat. Mahina yung development. Actually 57,000 lang ang tao dyan, ang inhabitan sa Greenland. So kasi ang economic situation dyan hindi maganda. Kasi siguro walang maraming tao na tumitira, tsaka malamig yung lugar na yan. Ngayon, sabi nga ni nung junior, si Donald Trump Jr. na gustong bilhin ng US. Nung una, hindi pinapansin, nakala nagbibiro. Until dumating yung press conference na they are serious. Serious sila. Kailangan namin yung Greenland na yan for national security ng bansa namin at sa buong mundo. Sa bakit? Hindi na kailangan daw gagamit kayo ng larga vista o binoculars. Titingnan lang yung paligid yan. Kasi yan, Greenland, malapit na yan doon sa Bering Sea leading to China, North Korea, and the USSR, Russia. Malapit na yan doon. Mas malapit yung kaya nga ang daming mga icebreaker na mga dyan icebreaker na mga barko, napakarami dyan na galing sa China. Kasi siguro balak ng China dyan dadaan another route, hindi na sila dadaan sa Suez Canal or hindi sila dadaan dyan sa Panama Canal, dyan na sila dadaan sa taas, sa Arctic Circle. Diyan sila dadaan, marami silang icebreaker na mga barko. So, pwede na dumaan yan going to Europe. Diba? Pwede going to the Scandinavian countries. Pwede yan, Baltic areas, pwede yan doon sila dadaan. So, yun ang worry ng US. Kasi ang dami ng Russian ships dyan. Dami daw na doon sa that is a security risk para sa kanilang country, at the same time kung magkaroon siguro ng gera, madaling atakihin through that area ang daanan ng mga Russian ships. So yun ang sabi ni Donald Trump na gusto nilang bilhin talaga. If not, hindi daw papayag ang Denmark. Ang Denmark naman, yung nila, Prime Minister said na napabayaan talaga nila ang lugar na yan. Hindi lang sa military, kung hindi sa economic side. So, ayun, wala pang ayaw pumayag. Siyempre, ayaw pumayag yung Denmark na bilhin. Denmark is not for sale daw. Ngayon, sabi ng mga tao, we don't know. Yung iba hindi nila alam na we are an autonomous region of Denmark. At saka, hindi nila ramdam kasi ang government ng Denmark. So, hindi nila alam. Kung magiging part sila ng US, yung iba sabi mas maganda. Pero, maraming tao doon na gusto silang maging independent. But I don't know, with the 57,000 inhabitants, kaya ba yung maging isang country? Napakakunti niyan. Parang lang sa atin yan, barangay lang, di ba? Malaking barangay dito. Saan ba yung malaking barangay? 57,000, napakakunti niyan. Parang isang congressman lang ang binubuto mo niyan. So, yan ang problema ngayon. Si Donald Trump, sabi niya, kung hindi kayo papayag, di papayag yung Denmark, they will magbibigay sila ng mga sanctions through tariff.
economic sanctions. Taasan ng tariff kung ano mga goods na in-export saka in-import ng Denmark, in-export going to the US. Ano nila, ipatawan nila ng mataas na tariff. Sabi ni Donald Trump yan. At saka isa sa mga causes siguro niyan dahil yung area na yan, I don't know, interested din pumasok yung China dahil balita nila maraming rare earth dyan, puno ng rare earth. Diba itong rare earth na mga ginamit sa mga semiconductors, conductors na mga minerals na ginagawang wires, mga ganyan, rare earth yan eh. So, ginagamit sa mga computer, mga chips, mga rare earth na minerals elements ang pinaprocess yan. Yan ginagamit sa mga component ng computer. So, marami daw dyan sa Greenland na yan. So, siguro, na ano nila yan na natingnan ng both countries na talagang abundant of rare earth minerals yan. Kaya isa rin sa mga dahilan na gusto nilang kunin yung Greenland na yan. But marami namang rare earth din sa sa China. Sa US may rare earth din. Pero isa talaga dyan yung security sa tingin ko. Security yan. Naniniguro si President Trump kung ano mangyari. At least merong buffer. Merong buffer ang US. They will go China or Russia in a war will invade. So merong buffer na area ang isa dyan ang Greenland. At dito naman sa another topic noon regards sa Canada, medyo malupit ngayong pagkasabi ni marami nasasaktan ng mga Canadians kasi gusto palabas na President Trump na talagang bagsak na ang economy ng Canada. Sayang ang Canada, napakalaking bansa, tapos ganyan pa ang sitwasyon. Kasi sabi niya, we were subsidizing you 200 billion. At grabe ang trade deficit. We were buying your cars na we don't want because we have a lot of cars from Detroit. Then we're buying your lumber. Marami rin ng lumber daw sa US. We don't need your lumber. And milk, gatas, marami kaming milk. Pero dahil nga daw neighbor sila, and we love our neighbor ng Canada and we want to help, kaya tinuloy na lang ang tinuloy nila yung economic relation with China, with Canada. Nakausap daw niya minsan si President Trudeau. Sabi pa nga niya, parang hindi niya tinawag na sabi niya, I didn't call him president but I call him governor of Canada. Parang gusto niya palabas na part na ng US ang Canada. Siyempre maraming naiinis dyan, na nagagalit. Pero sinabi rin niya, imagine kung ang Canada at saka US magkaisa, napakalaking yan, potential as a country kung yung dalawa magkasama. Pero hindi naman mangyari yan. Commonwealth yung Canada part ng Great Britain. So paano ngayon yun? So yung nga, kaya pala maraming problematic ang Canada economically. So yun, there's a big trade deficit daw. Kaya nasabi siguro ni Donald Trump yun, dapat maging state na ng US ang Canada. Pero parang biro lang. Pero parang patama rin kay Trudeau yun. Dahil nga kami nagpipinansa inyo trade imbalance natin, parang sa Europe din, grabe ang trade imbalance. Tapos yung mga product namin, mga kotse, ibang mga product namin, ayaw nyo tanggapin. Sabi pa nga niya, yung mga kotse galing Canada, we don't need them. We have a lot cars manufactured in the US. Diba? Pakalaking insulto yun. Pero kay President Trump, biro, at the same time, katotohanan yung sinabi niya. So
Hindi naman gano'n niyang in-emphasize yung mga ibang points dyan with regards to the relation of Canada. Parang ano lang sa kanya, natural lang na sa businessman, minsan nagko-komenta ka kanya. Pero kung somebody na when nationalism is involved, parang naha-heart naman yung mga Canadians. So hanggang doon lang. So ito yung mga napaka-importanting mga points na mini-mention, mga topics, mga pangyayari at events na mini-mention ni President Trump during his speech. Hindi pa nga siya nakasampa as President of the US, ngayong 20 pa raw. At isa dyan, isa sa mga tanong kung ilan na ba na-invite mo. Meron daw mga tao na na-invite siya, pero parang ayaw niya sabihin. But ang tumawag daw sa kanya, more than 100 daw ang tumawag sa kanya. Wala namang sinasabi na si BBM isa sa mga tumatawag at kinakausap niya, pero sinabi niya it's rude kung hindi mo naman sila balikan. So ibig sabihin, tumawag sa opisina niya, nag-congratulate sa kanyang pagpanalo, at saka sa laki daw ng panalo niya. Napaka ano daw na election yun, dahil landslide niya yung pagpapanalo niya. So ngayon, hindi naman niya sinabi na in-invite niya si BBM, pero marami daw siyang na-invite. Normal lang daw. So hindi totoo yung sinabi ni Bibs Romualdez na hindi tradisyon na mag-invite. Hindi yan totoo. Dami pala eh. Of course, he mentioned Shinzo Abe, gaano ka close sa ni Melania, yung asawa. Mga ganon. So, marami rin siyang minention na topics yung mga nangyari sa US. But yung mga windmill dyan sa New Jersey, pumapagsak na ngayong ibang windmill dyan, kinakalawang na wala namang gamit daw yung windmill na yan. If it is a source of energy o electricity, why should we subsidize that? Meron bang source of energy na kailangan ng subsidy? Ano lang daw yun, para lang kumita yung mga negosyante na gumawa niya. Useless daw yun, kaya dapat itigil daw yun. Yan pa ang gumagawa ng problema sa ecological disaster nangyari sa karagatan dyan. At ilang acres daw na parang lupa na rin yan na kinuha daw ng Biden administration by allowing that windmills na construct yan sa mga dagat ng New Jersey. Ilang acres daw yan. Parang ninakawan nila yung gobyerno at mga tao. Meron daw dyan, abot daw ng 25 stories daw yung taas. Kaya yung mga whales sa Massachusetts, may namatay na mga whales, 2 na raw yan na umabot dun sa dalampasigan ng Massachusetts. Mapatay na whales daw yun. Yun ang dahilan, yung mga windmills na yan na tinatayo dyan sa gitna ng dagat. So ayaw niya yun. Ayaw niya dahil itigil na yan, subsidized daw by the government. So ayaw niya ng mga windmill. So paano yung windmill dyan sa sa Ilocos Norte? Paramihin pa man natin yan? Wala naman daw silbi yan. Mas mura pa nga daw mag natural gas ka ang gagamitin mo kaysa windmill. Mura pa mag-extract ng natural gas kaysa mamuhunan ka sa windmill. So wala pala yung pinag-iabang na electric pa ni BBM dyan sa Ilocos. So medyo mahaba ng discussions natin. This is the Global News, part ng Justin Talk Global News. So this will be a regular broadcast from now on.
I'll be limited on the geopolitical channel, na yung iba kong channel, then I will be concentrating dito na lang. Anyway, dun sa channel na yon, marami rin namang maraming viewers, but we have to start this new channel that touches on global news. So maraming salamat sa paglalo niyo dito sa Justin Talk Global News channel. Actually, this is attached to the Justin Talk News PH. So maraming salamat, thank you, at good evening sa inyo, and see you in my next podcast. Maraming salamat po.